What's up guys, Ron here and welcome to Rad Hands channel. For today's video, excited akong i-unbox tong bagong device ng Anbernic. Kasi hindi ko alam baka pinapakinggan talaga ako ni Anbernic. Kasi kung natatandaan nyo dun sa previous video ko, ngayon sa tingin ko ang magandang i-release nyo naman is yung mukhang Game Boy Advance na talagang nostalgic din yung itsura niya at masasabi kong retro handheld gaming console. Ayun na nga, minention ko yung Game Boy Advance kasi gandang-ganda ako sa design niya at yung nostalgia feels kakaiba siya. So ngayon i-unbox na natin tong RG34XX na pinadala sa atin ni Anbernic. Maraming salamat ulit Anbernic at ito na yata yung pinaka-last na lineup nila sa H700 family. So ngayon ito na yung box. Ayan. Anyway guys, in-unbox ko na to at na-test na rin at okay naman siya. So ngayon ito na yung box niya. Ayan, napakaganda. So ngayon nagbago sila no. Dating parang ganito yung mga box niya. Ito yung sample ng RG406V na linya lang siya. Tapos may gold na outline. Katulad din ng ibang mga box niya. Ngayon, nag-iba. Nagkaroon siya ng kulay. Tapos, nagkaroon ng magandang parang ginawa nilang logo type. Yung RG34XX. Meron ditong nakalagay na RG34XX. Dito sa gilid. Ayan. Dito meron din. Nastigan ako. Tapos, meron siyang apat na kulay na available. Which is yung blue na meron ako. Tapos, yung black, transparent red, and transparent green. Tapos, ngayon, unbox na natin. Siyempre, yung device, yung unit. Pero mamaya na natin ibuksan to. So, meron ditong screen protector. Ayan. Kung makareceive kayo ng freebies na screen protector sa device, ilagay nyo agad bago pa magkaroon ng takona. O, for example, malaglagan nyo ng something, hindi agad siya mababasa kasi meron kayong screen protector. So, meron ditong wipes, wet and dry. Ayan. Tapos, andito yung manual. Meron din ditong USB Type-C na cable para makapag-charge ka. Ayan. So, ngayon okay na. So, meron na kayong idea kung ano yung itsura ng Game Boy Advance. So, masasabi kong magkamukha talaga sila pero may mga buttons na nagbago, na nadagdagan. Ito na siya, guys. So, unahin ko yung nasa likod. Ayan. So, yung kung makikita nyo dito, lapit ako sa camera. Dito sa taas may nakalagay na Anbernic model number RG34XX. Ayan. Sana nakikita. And then, dito sa taas, merong L1 and R1. Tapos, dito sa likod, yan, nandito yung L2 and R2. Mas tahimik to kaysa dito. Ayan na. Tapos, nandito yung reset button. Andito yung USB Type-C para sa OTG or sa pag mag-charge ka. Dito naman yung HDMI. Ayan. Mini HDMI para makapag-output ka sa TV. And then, dito naman sa baba, ayan, dito sa likod, andito yung TF1 kan yung OS. Sa kabila naman yung TF2 para sa mga games. Dito sa baba, andito yung power button. Ayan, sobrang kakaiba. Ngayon lang ako nakita ng Anbernic device na nandito sa baba. So, kung meron man kayong iba pang nakitang Anbernic device na nandito sa baba yung power button, paki-message nyo naman. So, di ko alam, pero ngayon lang ako nakita nito. Andito din yung 3.5mm headphone jack. Tapos sa tabi nito, ito din, kakaiba to. Yung volume rocker niya is COG type. Ayan. COG type is yung parang old school. So, meron naman dito, guys. Ayan. Ito. Kung nakikita nyo to, pwede siyang lagyan ng ganito. May freebies pala ako na ganito. Di nakalimutan kong ipasok dun sa back. Pwede mo siyang ilagay sa wrist mo. Tapos, nagandahan din ako sa design nito. Itong nasa gilid na to. Ayan. Nagustuhan ko tong design na to. Parang konektado siya dun sa left and right button or left and right trigger button. Galing, ganda. Parang nag-effort sila dito ng malupit. Tapos, ito na yung harap niya. Pakita ko na sa inyo. So, dito yung LED light ng power. Malaman mo kung naka-on na siya or naka-off, kung naka-sleep or kung ano man yan. Tapos, andito yung A and B. Tapos, X and Y. Medyo bago yung ano niya, yung orientation ng button niya. Kasi, kung makikita nyo dito, parang ano siya pa-cross, di ba? Sa dati. Sa mga dating devices ganyan. Parang pag ganun siya. Ito pantay, dito pantay. Pantay na cross. Dito medyo slant siya ng konti. Ayan. Pakita ko sa inyo yung dati. Di ba? Slant siya ng konti. Tapos, mas maliit yung X and Y button niya. Tapos, andito yung D-pad. D-pad. Squishy siya. Walang tunog. Ito, may tunog pala dito sa ABXY. Tapos dito sa D-pad, walang tunog. Tahimik lang. Tapos dito sa start and select, tahimik din. Wala ding tunog. So, yan. Tapos andito yung speaker. Yan. Tapos ngayon,
try na natin ngayon to. Siyempre, katulad ng dati, press and hold yung power button for 3 to 4 seconds. Yan. At ngayon, ito na ang itsura ng UI niya. So, nagbago lahat to simula nung nag-update sila. So, ngayon, wala pang custom operating system para dito. Pero, pinakagusto kong custom operating system sa mga H700 series is yung Nali. So, ito ngayon yung stock OS na yan. Andito yung game rooms, andito yung RA games, andito yung app center, favorites, history, search, yung settings. So dito sa app center merong music, video, ebook, file manager, expert mode, apps, and Willy. Kung familiar kayo sa Bilibili, ganito siya. Nung chinek ko tong Willy, parang hindi pa siya maka-access sa server. Wala pang laman yung mga niya. Wala pang mga videos. So, hindi ko sure kung paano mag-work to. Tsaka, naka-Chinese yung language niya. So, ngayon, dumako na tayo sa game test. So yun, katulad din ng mga H700 series na mga Anbernic devices, ganun pa rin siya. Medyo nahihirapan siya sa PSP games. Yung iba playable, yung iba smooth. Kapag demanding yung graphics, mas mahirap siyang laruin, laggy, nag-stutter. So huwag kayong mag-expect na magiging smooth lahat ng games sa PSP. So sa PS1, napaka-smooth hanggang sa pababa. Yung GBA, SNES, NES, Game Boy, ano pa ba? Sa Dreamcast, may ibang nag-stutter. So ngayon, dumako na tayo sa pros and cons. So unahin ko na yung cons ng device na to. Medyo na-awkwardan lang ako sa L2 and R2 kasi parang ang hirap niyang i-reach kung gagamit ka ng itong daliri na to. Ito, yung pang bad sign. Parang ang layo niya. So hindi siya komportableng i-press. Yan. Yan. Parang medyo masakit siya sa daliri kung palagi mong gagamitin to. So tingin ko mas maganda kung mas mahaba to, paabutin nila hanggang dito para mas madaling nape-press, no? Or kahit hindi ka na gumamit ng itong daliri na to, gamitin mo na lang to, mas madali. Kasi kung itong gagamitin mo, tapos bigla kang nandito, parang ang layo ng reach. Ayun, no? Next naman is yung location ng TF1 and TF2. Kung medyo bulky ng konti or mataba yung SD card ninyo, tapos medyo mahirap siyang i-insert, asahan nyo na mas mahirap siyang kunin. Kasi yung freebie na SD card dito, ayan, medyo hindi siya agad nagpa-pop. So, ayan, for example, kunwari, tatanggalin ko siya. So, kung i-pop out ko siya or i-eject ko siya, ayan, hanggang dyan lang siya. Ang hirap niyang kunin kasi nakaharang to. Ayan, nakaharang to. Lapit ko, ayan. Nakaharang tong, baguhin ko ngayong ilaw, ayan. Nakaharang tong, tong part na to. So, ang hirap niyang kunin, ayan. Ayan, kung igaganto mo naman, minsan ayaw lumabas. So, ayaw nga matakta ko. Andiyan pa rin yung SD card. Ang hirap niyang kunin, pahirapan siya.
Baka mabali nyo pa. So, dahan-dahan kayo sa pagtanggal nito kung trip nyong bilhin tong device na to. So, yun. So far, yun lang naman yung nakikita kong cons ng RG34XX. So, pumunta naman tayo sa pros. So, ang unang-unang nagustuhan ko talaga dito is yung design niya. Talagang binalik niya ako sa pagkabata, guys. Na-miss kong maglaro ng Game Boy Advance. So, next na nagustuhan ko dito na nabanggit ko kanina is yung volume cog. Ayan. Trip na trip ko to. So, kung sino man sa mga viewers ko ang may type din ng volume cog, appear tayo dyan. Sunod naman na nagustuhan ko dito is yung location ng power button. Nakinig na naman sila, guys. Na, di ba sabi ko nung nakaraan, gusto ko sa power button is nakahiwalay siya sa lahat ng button or wala dapat siyang katabi. Ayun, sobrang hiniwalay nila na sa baba na. Mas gusto ko to kasi nga, instead na volume or instead na power button ang nape-press ko, minsan, yung mga katabing button niya ang nape-press ko. So, okay yun. Mas gusto ko yung ganitong nasa ibang lugar yung power button. At yung last na nagustuhan ko o yung pros na nagustuhan ko dito sa device na to is meron siyang ganito. Ayan. Siguro mas maganda kung lahat na lang ng devices, lagyan nyo ng ganito. Sa tingin ko lang sa tingin ko lang. Ayan. So ngayon natapos na tayo sa pros and cons ng RG34XX. Maire-recommend ko ba tong RG34XX sa inyo? At ang masasagot ko dyan ay pwedeng yes at pwedeng no. So bakit no? Kasi kung meron ka ng RG40XXH, 40XXV, RG3XX, siguro mas maganda kung mag-stick ka na lang dun sa device na yun. Pero kung meron kang budget at collector ka ng mga ganitong retro handheld console, ilagay mo na to sa list mo, i-add mo na siya sa cart. At kung itatanong mo sa akin kung magkano ang device na to, hindi ko pa sure ang final price, pero kung sakali man na alaman ko, i-flash ko na lang siya sa screen. Ito. Ayan. At syempre, kung paano mo siya mabibili, nasa description lang sa baba. Ayan. At kung naghahanap din kayo ng mga accessories para sa mga retro handheld device, meron ako sa Shopee at syempre nasa description din ulit yan sa baba. So yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Syempre before tayo magtapos, please like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga tips and tricks namin about sa mga retro handheld gaming console, PC, PlayStation, unboxing ng laruan, unboxing ng gadgets na related sa gaming, at kung ano pang pwede naming may-share para sa inyo. Maraming salamat, Anbernic, at maraming salamat din sa inyo. Yun lang guys. Maraming salamat. Paalam.